2020. So total, 1,164,900,000 po ang nawala doon sa pagbabalik ng 60 billion. So maraming pera, no? At parang ganun lang ba kadali na maglustay ng pera? Pera ito ng mamamayan. Kaya hindi natin din masisi yung taong bayan na nagagalit, na lumalabas na sa kalsada para manawagan na umalis na kayo dyan sa pwesto. Kasi hindi nyo ba talaga alam na kailangan may reserve fund, kailangan establish yan before we say that there's excess fund? Di ba talaga alam o nagmamaang-maangan? Either way, hindi kayo dapat nandyan. Kasi you are just blind followers of the one sitting in Malacanang. Di ba? Either way. Kasi ang mangyayari nito, this might cause the collapse of PhilHealth. Kasi ubos na yung pera. Zero subsidy pa. Naglabas na ng 89.9 billion or 60 billion. Zero subsidy, walang papasok. Katakot-takot pa na nawala doon sa pagbalik ng 60 billion. Opo. Di po ba? So there's deficit at nagbabalik ng pera. So what's the result of this? Opo. We are damaging the healthcare system. At ang mamayang Pilipino ang magsasuffer dito. Paano pag paano pag nagkasakit kami? Opo. So bilhin na yung pera namin dyan sa PhilHealth. Paano pag nagkasakit pala ang taong bayan? Sir Ted, gusto ko lang din i-address itong interview na ito sa manggagawa ng PhilHealth. Kasi po, dapat maunawaan po nila bakit tayo nagsasalita dito. Kasi merong iba po nagagalit sa pagpa-unlock ko sa inyo sa interview. Dapat paintindihan po ng Union, kasi I'm really in a very difficult situation, may mga nagagalit. Ang mandato ng Union, ng mga manggagawa sa pampublikong sektor, hindi ho tayo nandito lang para bantayan at pangalagaan ang ating kapakanan at karapatan. Tayo ay boses ng taong bayan. Representante tayo ng taong bayan sa mga ahensya na ating kinapapalooban. Obligasyon natin ang magsalita kung may nakikitang katiwalian. Every Monday we recite it, Ted. Kapag may nakitang katiwalian, obligasyon natin magsalita. Obligasyon natin ang pumuna sa pamunuan kung may nakikitang mali. Opo. So sana maintindihan din ng mga empleyado kasi we also issued a statement yesterday, year-end message namin. Ang mga empleyado, ito maintindihan mo rin, very demoralized na, Sir Ted. Kasi kami yung humaharap, kaming nasa harapan, kaming nasa front line, no? Kami ang humaharap sa galit ng taong bayan. Kami ang nagpapaliwanag sa kanila. Kami ang sumasangga ng mga batikos ng iba't ibang sektor. Kaya marami kaming tanong May pera ba talaga? Sobra-sobra ba talaga ang pera? Bakit laging sinasabi? Bakit hindi sasabihin ang totoo? Kaya tayo walang subsidy. Kasi laging sinasabi, may pera, maraming pera. O kaya ngayon, sige, ibalik niyo yung pera. Kaya last year pala nawagan ako nung ibabalik yung 20 billion. Sinabi ko, kung may sobra palang pera, ibalik yan sa mga manggagawa. Hindi yan binabalik sa gobyerno. Opo. So, di po ba? Opo. So, Ma'am Pe, naintindihan po namin ang inyong pong damdamin sa napaka-importanteng isyong ito. Kaya din po nga kami tumatawag sa inyo bilang pinuno po ng Union din para makuha nga po ang inyong saloobin at ang inyo pong masasabi nga dito po sa mga pinakabagong balitang ito. Kasama po dito, Ma'am, ang balita. Alam niyo ho yun, Ma'am, kayo na nagsasabi parang may nangyayaring pagtatakip o hindi pagsasabi ng katotohanan. Kasi sa gitna po ng klarong-klaro dito po sa COA report, yung excess deficit actually ng reserve fund, no? For 2022, 199.34. This is billion, right? Okay. 2023, 96.87 billion. Deficit ito sa reserve fund. Hello, ma'am, can you hear me? Hello po? Hello, yes. Deficit ito sa reserve fund, including nga po sa aming panayam mismo sa spokesperson po ng PhilHealth, doon po sa insurance liabilities, di ba, na kinakailangan natin maipaghanda, higit na po 1 trillion ang pinag-uusapan natin doon. Ngayon, ito, ang inyo pong CEO and President, na gusto namin din makapanayam, nagsabi sa hearing na naman sa lower house, na una, mukhang susunod siya doon sa panawagan na wag munang maningil ng kontribusyon, di ba? Sabi niya, opo, dagdagan ang benepisyo ng mga miyembro. So, ang mga tao, nakikinig sa balitang ganon, maniniwala ka ngayon na ang daming pera ng... Kasi nga, magkakaroon ng moratorium sa contribution, wala mo ng contribution, gaano kalaking pera mawawala sa PhilHealth Fund dyan. And then, sabi nga ninyo, kaming mga mamamayan, pagpunta namin dun sa PhilHealth, pag-claim namin, pagkaliit-liit ng makukuha namin, mimurahin namin yung mga naandun, di ba? Na mga tauhan ninyo. So, yung nga pong gusto namin dito mapagtanto din ng kababayan natin, yung tamang impormasyon. Kayo po dyan mismo, may kopya kayo ng PhilHealth, ng COA report, meron kayong sarili ninyong informasyon dyan vis-a-vis sa mga sinasabi ng official ninyo. Ano po ang inyong panawagan dito po sa mga taong ito? Kasama dyan, si Secretary Ted Erbosa, tumatayo pong ex-officio chairman. Ma'am. Yes, sir. I have to quote Secretary Erbosa, sir. No? Sabi niya, we need to fix this broken system. So we challenge the good secretary and the board to fix it now. For the sake of the healthcare system and the 100 million Filipinos
whose health needs depend on it. Lagi na pong sinasabi, there's a broken system in PhilHealth. So you need to fix it now. I'm addressing it to Secretary Bossa and the board. Kasi last year pa kami nananawagan fix na. There's management crisis in PhilHealth. Mistake after mistake has been done and it's damaging the healthcare system and all the Filipinos will suffer for it. So yun nga po, laging sinasabi, may pera. 'Di ba? Hindi magbibigay ng subsidy. So hindi na magbibigay ng premium. So how will we expect for PhilHealth, for the program to be afloat when there are no more funds coming in? And our core operating budget depends on premium contributions. So how do we keep it afloat? PhilHealth, the program might collapse. Ngayon, paano nangyayari sa pera natin? Ilang taon na pinagbabayaran ng manggagawang Pilipino yan? 20 years? 30 years nagbabayad ang manggagawang Pilipino. Pag nag-retire siya, wala pala siyang madudukot, wala pala siyang magagamit pag na-hospital siya. Merong mga taong hindi nakakakita ng ospital, hindi nakakapat ng ospital kasi walang pambayad. Di ba? Itong subsidiya na to, para to sa marginalized sector na ayaw nilang ibigay ng Kongreso at Senado. Para sa marginalized sector ito, premium nila ito. Ngayon, itong mga taong ito ang walang HMO. Sila pa yung ang tatanggalan ng subsidiya. So sino ngayon na mag-shoulder ng subsidy? Ang manggagawang Pilipino na nagbabayad, na walang choice dahil automatic binabawasan sa sweldo. Sino ngayon? Di ba dapat ang gobyerno? Karapatan ang health. Health is a right. Dapat i-provide yan ng gobyerno. Bakit ngayon ang manggagawang Pilipino na ngayon ang mag-shoulder na yon ng subsidiya ng marginalized sector? At saan ngayon magpupunta ang subsidy na hindi ibibigay sa PhilHealth? Saan? Sa ayuda? Sa AKAP? Sa IMAP? Parang magmamalimos na ang mga tao kasi nasa kanila na yung pera, nasa mga kongresista, ng mga senador? Magmamalimos na lang? Binabayaran na yun ng PhilHealth. Binabayaran na yun ng taong bayan. So ngayon, this might cause the collapse. I think ako hindi na ako mananawagan kay President BBM kasi wala. Bingin na din wala na naririnig Hindi ako mananawagan sa management ng PhilHealth, mananawagan ako sa taong bayan. We deserve better. We deserve much, much better. Kasi this is, I'm sorry for the PhilHealth employees, no? Kasi this is the reality. Reality check lang tayo, no? Wala nang perang pumapasok and yet management is saying maraming pera. So ang mga kongresista, mga senador, kukunin ang pera. Saan mapupunta? At sino magsasuffer ngayon? Ang mamamayang Pilipino na walang pang-pa-ospital in case na mag-collapse o bumagsak ang ating National Health Insurance Program. Sige po, ma'am. Salamat po na marami. Panghuli po, Ma'am Fe, no? Kasi po din sa decision po, 'di ba, ng NPC dito, yung lahat na 42 million individuals, no, na apektado po ng data breach, kinakailangang informahan, kinakailangang sulatan, 'di ba? They have to write them, no? Through mail, right? Kasi hindi naman lahat may internet Okay? Yes. So, yung gastos po dito sa 42 million mails na ipapadala, ito ay gastos ng mga miyembro. Yes, kukunin na naman sa budget ng PhilHealth. So that's 42 million times 16 pesos. How much is that? 16, postal services 16, hindi pa kasama yung papel at saka yung printing at saka yung sobre. Yes. Yes. So let's do the math. So malaking pera din yan, Sir Ted. So ang laking nawala ng pera, no? Ang laking nawalang pera ng mamayang Pilipino. Okay. So ito sigurado, ang gastos dito para doon sa printing sa mga papel at sobre, PhilHealth, yung mailing nito, PhilHealth din, no? Meaning members' contributions, right? Yes, yes, sana wala namang ibang panggagalingan, Sir Ted. Okay, opo.